kawan. Wow. Uy, nanay. Uy, nanay. Uy, nanay. Naputol. Uy. Yan yung nahuli nanay, oh, pang-apat. Hindi pa man lubusang umaangat ang araw. Naghahanda na itong si Lola Shoni para sa mahigit 2 oras na paglalakad papunta sa tabing dagat. Ngayong araw na ito kasi, malaki at maaga ang hibas ng dagat. Tamang-tama upang manghuli ng mga alimango sa dagat. Bakit po? Ang takot nga. Takot saan? Sa mga katulad ninyo. Sa katulad namin? Oo. Bakit daw? 74 years old si Lola Shoni noon nang ma-interview siya ni Miss Cara David. At ngayon, 80 years old na siya. Pero waring hindi pa nagbabago ang lakas at liksi ni Lola. Hindi man lang siya nagrereklamo o kaya ay nagpapahinga sa paglalakad sa masukal na gubat na halos kabisado na ng kanyang mga paa. Dahil sa araw-araw na paglalakad niya dito. Madilim at masukal ang gubat na lagi nilang dinaraanan. At parang hindi ito matatapos. Pero maya-maya pa. Wow! Alagang parang paraiso. Yeah, yan. Paglabas natin dito sa masukal, ito naman ang bubungad sa atin. Napakagandang parangan, mga kawan. Ayos, sulit yung mahabang paglalakbay. Pero maglalakad pa tayo dyan para makarating tayo sa dagat. Mga katutubo na mismo ang nagsabi. Kakambal na nila ang kalikasan. Hindi pera ang kanilang kayamanan, kundi ang malawak na kagubatan. Ang kanilang palengke at tindahan ay ang karagatan. Walang gusali, walang kalsada, pero malaparaiso naman ang ganda. Dito tayo mga kawards sa ilalim ng mga bakawan. Dito po sila naghahanap ng mga kasag o alimasag. Gamit po yung pansungkit nila. Sinusungkit nila yung mga butas kung mayroong laman. Kapag meron daw kumagat, yung nihilahan nila at lalabas na yung kasag. Sana meron silang makuha ngayon. Ito daw po mga kawal yung pahingahan nila dito. Dahil nga napakalayo po nung nililakad. Pagdating dito. Ay po si nanay, oh. Dito sila nagpapahinga. At dahil nga malayo yung lakarin nila mga kawal, dito na rin sila nagpapalipas ng gabi para sa kinamagahan meron ulit silang makuha para mas maraming dala nila. Gahanda na po sila. Pero meron tayong dalang tulda. Dahil masamang panahon ngayon mga kawan. Para di tayo mabasa ng ulan. Habang wala pa sila nakukuha ang mga kasag mga kawan o alimango, ganito muna pansamantala yung kinukuha nila. Yan, ang tawag dito sa amin ay sihi. Yung iba naman ay taktakin. Kasi yung mga alimango, yun yung ibinibinta nila. Pambili ng bigas. Pagkatapos yung mga ganito naman, ito yung inuuwi nila sa kanilang pamilya para sa pangulam nila. Sarap ito mga kawal. Kumakain ba kayo ganito? Manguha na rin kami para meron kaming uwi sa aming pamilya. Laki mga kawal. Laki. Kundali rin yan. Huwag kang mangagat. Huwag kang mangagat. Huwag kang mangagat. Wow. Laki. Babae. Ang laki. Ang laki mga kawal. Pag agad ka niya nanay, putol ang kamay mo. Masama na ang mata ko. Mahina na akong mata. Nakagat na po ng ganyan nanay. Nakagat na po kayo. Siya. Meron pa daw doon. Meron pa daw po, Jix. Meron pa daw doon. Ano? Tanggal ba siguro yun mga kawal? Wow. Uy, nanay eh! Uy, nanay eh! Uy, nanay eh! Ano?
Naputol. Kaputol. Ay, ay. Putol. Ay, ay. Pantalit. Nay, makapal din ang dinis. Uy, nanay, makakit kayo. Naputol. Yan mga kaward, pangalawa na ito. Magandang araw natin ngayon. Dami sila ate oh. Laki-laki na rin. Tapang. Si nanay pala ang tagatali. Ayan. Nanay pala, expert sa pagkatali. Ayan. Yan po pala si nanay. Siya po yung tagatali ng mga nahuhuli nilang kasag. Mata ko ay Ayan. Sanay-sanay po si nanay sa pagtali, sa paghuli. Ayan. Ito si ano? Yan, laki ng isa oh. lang ang Quad. Ayan, talas po naman sa nila. Hindi po namin nakikita. Tapang. Yan. Pangatlong mga kawild. Pangatlong huli na nanay. Parang ayun, laki oh. Hindi pa siya ganun kalaki pero good size na. Tapang. saan? Ayan, tumatakas na. Si nanay po uli ang matali. Talagang eksperto po si nanay sa pagtali ng mga alimasag. Daan ako dito kanina oh. Nagdaan ako dito kung mga kawal kanina, di ko nakita, meron pala dito oh. Ito, nakaupo-upo lang oh. Laki! Ay! Tapang! Kaya ang mga Oo, agi doon hulog din ako. Tago pa. Huwag ka nang tumago, huli ka na. Walang pasyan din. Kaya po, naka-apat na po sila nanay. Pang-apat na po yan mga kaward. Magat. Taki ng sipit oh. Huli. Ayun na. Problema po, nasa kabilang sanga yung isang kamay. Ito nyo nanay, baka gating kayo. Ayos, pang-apat na. Oh, laki-laki din oh. Laki pati oh. Higanto mo na po nanay oh. Nanay, ilapit nyo lang po dito sa camera nanay. Po. Laki ng nahuli nanay oh, pang-apat. Sige po, talian nyo na po at baka makatakas pa. Mga kaward, pang-apat na. Natalian po ni nanay. Ito laman ng bag ni ate. Tingnan natin oh. Ano po? Ito na, shoot sa balde ang pang-apat. Yun. Ayun mga kaward oh, puno na yung bag. Tingnan nyo po kung gaano kalaki oh. Okay natin. Oh. Laki. Ito po yung pinakamaliit sa nahuli nila pero laki na rin. Si ate naman po yung tagadala. Bigat yan te.
Gibat na, palagi ko po mga 2 kilo na. Lapit na. Dito daw sila mga kawild bukas. Kaya naghanap sila ng alimango ngayon. Dahil yung bisita daw po nila ay bibili ng mga alimango nila. Doon nila ibibintay yung alimango. Meron daw kasing dadayo dito sa tribo nila. At nag-request sa kanila na kuhaan sila ng alimango dahil bibilihin nila. Kapag wala naman na bisita, inilalako po nila sa bayan yung mga alimango na kukuha po nila. Dahil po para sa kanila lang yung area na ito, napakaraming alimango mga kawild. Hindi pa siya naaabuso ng mga tinatawag na unat na katulad po natin. Kaya dahil pa nilang nakukuha ang alimango dito. Oras na ng tanghalian mga kawild. Pero napansin po namin sa mga tutubo ay wala po silang dalang baon dahil meron silang tinatawag na pamahiin. Mas nakakakuha daw sila ng maraming kasag kapag walang dala. Katulad po nung nakausap namin mali dito sa kabila, kapag sila ay nagpupuwag ng pulot, hindi sila nagdala ng baon. Kasi pag nagdala daw sila ng baon, wala silang mahanap na pulot. Yun po yung paniniwala po nila. Tapos 5 po yan. Ikalima na ito. Ikalima yan. Dami yun. Lalaki. Puno-puno yung bago. Sayang di tayo nagsama. Dapat pala nagsama tayo dun. Tinali ako ng damit at wala. Dikit na lang, may tali. Jackpot. Yan, laki niyan. Tulo na rin. Siya yung kanina? Oo. Kasangko itong walang sipit. Naputulan ng sipit. Nagka-prutol na. Ano? Puno-puno mga kawild yung bag. Ilan po lahat ang nakuha nyo ngayon? 10 nga daw. 10. 10. Anin yata yun. Mabigat. Ilan malagay ko nagit 4 na kilo. Mga 5 kilo. May luno. Ito po mga kawild, pauwi na po tayo. Lahat nakakuha po sila ng 10 piraso na malalaking alimango. Siguro po nasa 5 kilo na po lahat. Pagkatapos ibinibigtan nila yun ng 300 per kilo. At yun naman po yung paghati-hatian ng bawat isa sa kanilang mga kasama. 4 sila mga kasama ngayon. Okay, ito isa to. Doon, planggana. Tingnan natin sa planggana. Putol. Parang putulan daliri ano? Pag nakahagat. Kaya parang Nakawala na nga, Jigs. ay dang. Ikasan nga. Ibo, ilagay mo daw boy sa ano. Nakita natin. Kamu dinandanan. Laki oh. Sarap yan. Sayang, wala yung isang daliri. Yung isang yan oh. Naubos na. Naubos ang paan ito. May pang-ulam yata kanina. Pinangulam yata yung kamay niya. May pang-ulam na. Wala ang kagusto na. Ay dengan tamay di hindi ay iba ay dadong. Wala pa yung dadong yun. Laki din yan oh. Kumpleto. Kumpleto ito.
Mahaba ng ano yan. Tagbala ko dali ang kuliya ha. Lokal kuliya niya. Tali ni nanay, damit na. Damit ng tali. Wala nang ano, wala nang bagay. Damit na oh. Palitan na. Palit na. T-shirt na yata yan ay. Nagugupit na. Wala na yata tali yan. Kasi na rin, partida na din. Awa, laki din yan oh. Oo, laki din. Ganda ng kulay oh. Yan dyan. Maro ah. Okay. Laki ng isang ano, parang gloves ni Manny Pacquiao. Tanggal ah. May bibi. Tatanggal. Yung pumahin ito. Dami. Ay, natanggal. Natanggal na. Hindi pa. Ay, di. Para pinatanggal na. Ano ba ito? Oh, yung isang malaki, unang-unang nahuli. Dami palang ang laman yan. Nagsayap lang gayag. Daming laman. Yun yung pinakaunang nahuli ano? Oo, yun. Oh, isa. Laki na isang yan. Malaki ito. Laki niya. Nanay nga ni katekwa yan hain ng kalasan niya. Oo, dahil limango yung. Dami nga ako. Di nagsama sa Ate Ronay. Laki niyan. O yan pala ng bibi. Oo. Wala na bakyan. Grabe oh. Pinakamalaki oh. Bibi dyan. Oh. Parang gloves naman ito ni Mayweather. Malaki pa siya dito. Di nagsama sa Ate Ronay. Siya nga pala mga kabal, yung pong nahuli nilang mga alimango ay dahil mayroon po silang bisita. Alam po sa ayun. Kaya papakain daw po nila yan sa kanilang bisita, yung mga alimango na yan. Kaya sigurado ako mag-i-enjoy yung kanilang bisita dahil marami pong nahuli si Nanay Shoni. Masaya po si Nanay Shoni kasi mapapakain niya yung kanyang mga bisita. Dami mga kasag mga kawal. At bukas bibili tayo ng grocery para kay Nanay Shoni at sa mga kasama niya. Nakatatlo siya po pong kasama. Yan o. Magandang araw mga kawal. Punta tayo ngayon sa Tribo. Nabili tayo ng mga grocery at taga 10 kilong bigas para ibigay natin doon sa 4 na maniti na kababaihan na nangunguha ng alimango. Dahil yung kinikita nila sa pagkuha ng alimango halos hindi sumasapat sa kanila. Siguro meron silang tagpupura rin bawat isa doon sa ibininta nilang alimango. At baka hindi yung sumapat sa loob ng 1 linggo dahil isang beses lang sa 1 linggo sila kung manguha ng alimango. Kaya kailangan natin ng ayuda para kahit paano ay mabawasan yung alalahanin nila. Lalo na si Lola Suling, nakatandaan na, balo na siya. Eh, siya pa ang pinakamahusay na inaasahan sa panghuli ng alimango. Kung wala si Lola Suling, wala magkatali. Kapag hindi nakasama si Lola Suling, hirap sila magtali ng alimango. Kaya madalas di natutuloy. Kaya bigyan natin ng pabuya. Reward si Lola Suling. Maraming salamat po pala Ma'am Maria Gutierrez para sa mga t-shirt po namin. Ayos, ganda. Salamat po. Salamat po Ma'am Maria Gutierrez. 4 po ito, 4 na t-shirt. Nadaanan po namin yung mga maniti naglalakad. Namili sila ng bigas doon sa labasan. Medyo malayo yung kanilang nilalakad para makabili lang ng bigas. Kaya sinabay na po natin paakyat. Alam niyo ba mga kawild na nung samahan po namin sila, pumunta po kami dito ng alas 5 ng madaling araw. Pagdating po namin, tulog pa sila. Sakto bumangon na rin sila dahil narito na kami dahil yun ang usapan. Napansin namin mga kawild na nagkape lang yung ilan, pero yung ilan hindi na nagkape. Naglakad na sila papunta doon. Tapos pagdating po doon, habang nanghuli ng alimango, pagdating ng tanghali, napansin namin hindi rin sila kumain. So yung ibinigay lang namin tinapay at biscuit, yun lang yung naging pagkain nila. Ayon sa kanila, yun daw kasi yung tradisyon nila.
Pero iniisip ko baka dahil talaga wala lang talaga silang makain ng araw na yun. Kaya napakalaking tulong na nito sa kanila. Na bumili na rin kami ng kape at asukal kasi yun yung paborito nila sa umaga. Kape at asukal lang talaga sila bago magtrabaho. Kaya dinamihan na namin yung asukal. Lalo sa ngayon nagkakaproblema yung asukal. Kaya bumili na kami ng marami. Maraming salamat po, Ma Marceli, sa tulong mo sa kanila. Napakalaking tulong po nito. Kung kinikita nila mga kawild sa panghuli ng alimango ay hindi sapat para mabuhay. Kasi halos isang beses lang sa isang linggo, kung minsan na hindi pa. Dahil nga pag walang buyer, hindi sila nangunguha. At napakalayo ng lakarin, kaya bihira lang silang manguha ng alimango. Kaya tamang-tama ito, kahit paano, meron silang pagkain, kahit wala silang makuha ang alimango. Yan. Nasaan po? Sila. Ayun. Galing nila. Kuya, manghuli ng alimango. Kayo, ako po si Sila nga po pala yung apat. Magagaling po manghuli ng alimango. Napakarami po nilang nahuli. Kaya dahil po sa kanilang kasipagan at kausayan sa panghuli, kaya may grocery po sila. Ayan. Ate, ilan po ang anak nyo? Tatlo po yan. May Tatlo. pamilya na yung isa. At sa ate, ilan po anak nyo? Dalawa lang. Dalawa? Si ate. mo ate. Ano? Si ate. panalo, si ate. Si ate, dapat pala, kung alam lang natin, dinami-damihan natin kay ate. Ayan, ayan po. Tig-isa po kayong 10 kilong bigas at tig-isa po nitong grocery. Sige po, kunin nyo na po. Salamat. Ay, salamat nga po pala kay Ate Arceli. Salamat po Ate Arceli sa inyong napakalaking tulong para sa kanila. Okay. Okay na po. Sige, pare-pareho lang po yan. Mabigat po yan. Meron po yung asukal at kape. 1 kilong asukal na. Mabigat Mabigat po. po yan, 10 kilo. Mabigat po yan. Mabigat. Oh, yun. Yung matira dito. Ayun ang kay Lola Suling. Saan po na ito? Pare-pareho lang naman po ang laman yan. Okay. Bukas na kayo. Yung matira sa akin. Yan. Ito ang kay Lola Suling. Ito nga pala mga kabal, nakatira si Lola Suling sa bahay na ito. Sino pong kasama nyo rito? Yung apo ko. Ano yung apo nyo yung isa? Dito po kayo nakatira. Ito po si Lola Suling mga kabal. 82 years old na yan. Pero napakalakas pa. Napakahusay niya pa po manghuli ng alimango. Oo, ang maghuli ng alimango. Yan. Siya lang po ang inaasahan sa pagtali. Kaya lagi Ang kasama. sekreto sa paghuli. Ano po sekreto sa panghuli? Nakagat na po kayo dati niyan, alimango. Hindi. Ang sekreto po nakita ko sa likod lang yung hawak. Sa likod. Tapos tatali mo siya na kailangan hindi maabot yung kamay nyo. 82 years old, pero kami mga kabataan, wala kami nakita kahit isa. Kahit isa. Ano po sekreto at lagi yung andalis nyo po nakikita yung alimango? Wala naman. Wala naman. Wala pong sekretong Wala po kayong agimat. nagimat. Nakita kong mga kamay, may binubulong si Lola. Diba? Pero nga palang isang alimango na doon pa kami nagtambay. Pagdaan nila Lola Suling, nakita nila doon lang sa harapan na tinambayan namin. Pero di namin nakita kasi yung alimango po, kakulay po halos siya ng putik. Kaya pag hindi ka talaga magaling hanap, hindi mo po talaga sila makikita. Pero si Lola Suling po, pag napadaan niya yung mata niya doon, alam niya may alimango doon. Hindi ko po alam kung paano, pero yung kanyang napakahusay na sikreto. Salamat po! Salamat! Salamat!